Sorry na Alfonso, hindi ko naman sinasadya na gisingin ka late ka na kasi sa trabaho mo. Mangiyak-ngiyak na sabi ko habang nagpapaumanhin kay Alfonso. Nasasaktan ako, tama na please, pagmamakaawa ko dahil hawak niya ang buhok ko at kinakaladkad ako sa kung saan. Sabi ko di ba wag na wag mong iistorbohin ang tulog ko, you never listen to me, ako ang boss sa kumpanya at wala kang pake kung malate man ako, sigaw niya sa akin habang hawak pa rin ang buhok ko. Sorry na talaga, please pakawalan mo na ako, pagmamakaawa ko para bitawan na niya ang buhok ko. Sobrang sakit ng ginagawa niya ngayon sa akin, sa susunod na pakialaman mo pa ako, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin, naiintindihan mo ba? Patanong na sigaw niya sa akin at basta na lang ako itinulak kung saan dahilan para masalampak ako sa sahig. Ang sakit, parang nabalian ata ako dahil sa lakas ng pagtulak niya sa akin. Naiintindihan ko, sagot ko naman habang umiiyak at nanghihina. Hindi ko nakita ang reaksyon niya matapos kong sabihin yon dahil nakatungo lang ako sa sahig. Ayokong makita niya ako na sobrang kaawa-awa dahil sa kagagawan niya. Narinig ko naman ang yabag ng paa niya papalayo sa akin at nang hindi ko na marinig ang mga yapak niya ay tumayo ako para pumunta sa kwarto. Ouch, napadaing ako sa sakit dahil mukhang nabali ang balakang ko dahil sa impact ng pagtulak niya sa akin kanina. Masakit man ay pinilit kong tumayo ulit at maglakad. Sa awa ng Diyos ay nakarating naman ako sa kwarto ko, buti na lang at nasa unang palapag lang ito. Dahil sa maid's quarter ako pinapatulog ng asawa ko dahil ayaw niya akong makatabi sa kama. Umupo ako sa kama at nakita ko ang refleksyon ko sa salamin na nasa harapan ko ngayon. Anong nangyari sa akin? Bakit ako humantong sa ganito? Mag-asawa kami pero bakit nagagawa niya akong saktan kahit na alam niyang mahal na mahal ko siya? Bakit sa lahat ng sakit na binibigay niya sa akin ay hindi pa rin ako umaalis? Ang syunga ko naman, mahal ko pinunasan ko ang luhang tumulo na naman sa mata ko. Pumunta ako sa banyo para maligo, ramdam ko ang buhos ng malamig na tubig na bumubuhos sa akin tulad ng malamig na tubig na ito, ganun din ang asawa ko sa akin. Bakit nga ba kami nahantong sa ganito? Oo nga pala kasalanan ko. Napatawa ako ng mapait sa aking isipan, kung hindi ko pinagsamantalahan ang kalasingan niya at hinaluan ng kung ano ang iniinom niya ay siguro hindi kami kasal ngayon. Kung sana hindi ko ginawa yun dati ay hindi ako nasasaktan ngayon. Flashback, Chanda, are you really sure about this? Pag nalaman ni Alfonso ang gagawin mo sa kanya ay siguradong magagalit yun sa'yo, nag-aalalang sabi ng kaibigan kong si Shirley. Shirley, I really love Alfonso and if I don't do it now I will surely regret it. Wala akong pake kung magalit siya sa akin pag nalaman niya ito pero ayoko na munang isipin yun. Desidido na ako sa plano kong ito. I really love him to death and I will make sure that this night Alfonso and I will be married. Iniwan ko muna si Shirley at nilapitan ang table nila Alfonso dito sa bar. Hi, Chanda, how are you? Tanong ni Joshua sa akin na kaibigan ni Alfonso. I'm fine thank you, sabi ko naman at ngumiti. Sinulyapan ko si Alfonso sa tabi ni Joshua na nasa bandang sulok at nakita kong tipsy na ito dahil sa alak. Dahil may bakanteng upuan pa sa tabi niya ay doon ako umupo. Hi Alfonso, you're drunk na, sabi ko at hinawakan siya sa mukha pero inihawi naman niya ang kamay ko at dahil sa ginawa niyang yun ay tila binagsakan ako ng mabigat na bagay dahil doon. Don't touch me, stay away from me, I don't want to see your face, lasing na sabi niya kahit pabulong lang yun ay narinig ko yun. Parang sinaksak ng ilang kutsilyo ang puso ko dahil sa narinig mula sa kanya. He don't like me, he hated me actually and I think it will stays that way forever, he will always think that. Naputol ang pagmumuni ko nang marinig at nakita kong nagsusuka si Alfonso. Alfonso, are you alright? Nag-aalalang tanong ko at hinagod siya sa likod. Don't touch me, tanging sinabi lang niya at pasalampak na sumandal sa couch at pinikit ang mga mata. It hurts that the man that I love don't want me. Pasimple kong kinuha ang tubig sa tabi at kinuha ang gamot at inihalo ito doon. Ang gamot na ito ay ang magpapawala sa iyo sa katinoan at madaling mapapasunod ang mga iinom nito. Kinuha ko pa ito sa ibang bansa at hindi ko sasayangin ang effort at perang nilaan ko dito. Kinuha ko ang baso at pilit na inilalapit ito sa bibig ni Alfonso.
Alfonso, inumin mo tong tubig para mahimasmasan ka, sabi ko at pilit inilalapit sa bibig niya ang tubig at sa wakas, ay pag-alit na ininom niya ito ng isang lagok at basta itinapon ng baso sa kung saan, buti na lang at di nabasag. Tiningnan ko siya at pinagmasdan habang ang mga mata ay nakapikit. Ang gwapo niya talaga kung saang anggulo. Ano Joshua, pwede pakitulungan ako na dalhin sa VIP room itong si Alfonso, sobrang lasing na kasi. Pakiusap ko kay Joshua na halatang lasing na rin. Okay, tanging sabi lang niya at pilit itinayo si Alfonso at inakay papunta sa third floor nitong bar kung nasaan ang VIP rooms. Agad kong binuksan ang pintuan ng kwarto at agad namang isinunod ni Joshua ang kaibigan at inihiga sa kama. Maraming salamat Joshua, sabi ko naman at tangulang ang isinagot niya sa akin at umalis na. Tiningnan ko naman sa kama si Alfonso at mukhang natutulog na. Kinuha ko ang papeles ng kasal, oo kahit hindi naman kami ay i-register ko na mag-asawa kami kahit wala pang formal na kasal para wala na siyang kawala sa akin. Kinuha ko ang ballpen at papeles, lumapit ako sa kama at pilit na itinatayo siya. Alfonso, umupo ka muna, may kailangan kang pirmahan, sabi ko ngunit ayaw niyang umupo. Alfonso naman, pirmahan mo lang ito at aalis na ako, sabi ko at naramdaman ko namang bigla siyang napatigil at umupo kahit pasuray-suray siya. Gusto niya talagang umalis na ako, mapaklang saad ko sa sarili. Saan ako pirma? Bilasan mo, lasing na sabi niya kaya naman inilapit ko ang papeles at binigay ang ballpen. Hinawakan ko pa ang kamay niya kung saan dapat siya pumirma dahil pasuray-suray siya at hindi makasulat ng ayos. Nang mapirmahan na niya ang dapat pirmahan ay pabagsak siyang humiga ng kama at tinalikuran ako. Masaya akong nakatingin sa pirma niya, sa wakas, mag-asawa na kami. Kailangan ko lang ipasa ito sa korte para maligal. Pero ang mahalaga ngayon ay wala na siyang kawala sa akin. Andito ako ngayon sa sala kasi hinihintay ko si Alfonso na umuwi, alas 12 na kasi ng gabi at wala pa rin siya dito sa bahay kaya sobrang nag-aalala na ako. Humikab naman ako dahil ramdam ko na ang antok, ngunit pilit ko itong nilalabanan dahil gusto ko pa siyang hintayin. Naisipan ko siyang tawagan pero nung kinapa ko ang bulsa ko ay hindi ko pala dala ang cellphone ko, baka naiwan sa kama. Pumunta ako sa kwarto para kunin ang cellphone ko at agad ko naman itong nakita ngunit nang papalapit na ako sa sala ay may narinig ako na parang umuungol. Oh Alfonso, ungol ng isang babae. Alam ko na ang nangyayari ngunit pilit kong sinasabi sa utak ko na wala lang ito. Ramdam ko ang kirot sa puso ko lalo na nang makita mismo ng mga mata ko kung anong nangyayari. Ang sakit, ba't siya nagdala ng ibang babae sa bahay namin? Nakatago ako sa pader at kitang-kita ko ang kahalayang ginagawa ng asawa ko at ng babae niya. Wala nang saplot ni isa ang babae habang si Alfonso ay nakaboxer na lang. Naghahalikan sila na parang walang bukas habang ang mga kamay ni Alfonso ay kung saan-saan na nakahawak sa babae. Naramdaman ko ang mga luha ko na tumulo na at may mununting hikbi na rin kaya mabilis kong tinakpan ang bibig ko at tumakbo papasok sa kwarto. Pagpasok ko ay doon nagsilabasan ng maraming luha na pinipigilan ko at ang mga hikbi na kanina ko pa pinipigil din. Hindi ko na malaya na nakatulog na ako habang umiiyak ng sobra. Kinabukasan ay maaga akong nagising para maglinis at magluto. Kahit alam ko namang hindi kakain si Alfonso ay nagluluto pa din ako kasi baka magbago ang isip niya at kumain. Inayos ko ang mga plato at kutsara sa lamesa at nang makita kong ayos na ay napangiti ako. Naramdaman ko namang may yabag ng paang patungo dito at baka si Alfonso na yun kaya ang saya ko. Ngunit nawala ang ngiti sa lobby ko nang makita ang babae na inuwi ni Alfonso dito kagabi. Napasimangot naman ako at tatalikuran na sana siya nang bigla ako nitong tawagin. Yaya, can you please get me some juice? Marteng, sabi ng babae. Parang nagpanteng naman ang tenga ko dahil sa sinabi niya. Yaya, kailan pa ako naging yaya dito? Ikaw ang kumuha, ikaw ang iinom, di ba? Mataraay na sabi ko naman at nakita kong tumaas ang kilay nito. Ikaw ang katulong dito kaya kailangan mong pagsilbihan ang bisita mo, inis na sabi naman niya. Excuse me, hindi nga ako maid dito kasi ako lang naman ang asa. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko dahil biglang dumating si Alfonso at nakatopless lang, tanging shorts lang ang suot nito. Anong nangyayari dito? Nakakunot noong tanong niya. Bigla naman pumulupot ang haliparot sa asawa ko at nagpaawang tumingin dito.
Napa-eye roll ako sa isipan ko. Honey, ayaw niya akong abutan ng juice and she even said na hindi naman siya made dito. Masyadong ilusyonada ang babae na hindi na naituloy ng babae ang kanyang sasabihin nang pinutol ito ni Alfonso. Wala ka bang kamay para kumuha? You better leave my house, I don't want to see you. Masungit na sabi naman dito ni Alfonso at nagulat naman ang haliparot dahil sa sinabi niya. Napangiti ako sa isip dahil hindi ko inaasahang ipagtatanggol ako ni Alfonso. But we had a thing last night, hindi mo ako pwedeng itapon basta-basta, sigaw ng babae at tila nagdilim ang mukha ni Alfonso dahil sa sinabi niya. Once I taste you, wala nang communication, para kang basura sa akin, alam mo ang rules ko bago tayo magkaroon ng something, I taste you and then you go, walang filter na sabi ni Alfonso kaya naman walang nasabi ang babae at nag-walk out na paalis. Don't smile, I don't do it for you, seryosong sabi ni Alfonso sa akin bago ako tinalikuran at umalis. Hindi ko na malayang nakangiti na pala ako. Kahit na sinabi ni Alfonso na hindi niya ginawa yun para sa akin ay hindi ko pa rin maiwasan ang mapangiti. At least hindi niya ako sinigawan ngayon at mukhang bumabait na siya sa akin. Nagising ako dahil sa malalakas na katok na nanggagaling sa pintuan. Pasuray-suray pa akong naglalakad papuntang pintuan para buksan ito. Binuksan ko ang pintuan at laking gulat ko nang makita ko si Alfonso na nakatayo sa harapan ko at magkasalubong ang kilay. Fix yourself, pupunta ang mga magulang mo dito para bumisita mamayang gabi, sabi niya at tila binuhusan ako ng malamig na tubig dahil sa sinabi niya. Ha, ba't naman biglaan? Nagpapanik na tanong ko dahil kung makikita nila mom and dad ang setup namin ni Alfonso ngayon ay baka parusahan niya ito at worse ay baka paghiwalayin niya kami. Hindi ko hahayaang mangyari yun. I don't know, they just told me that they will go here para ik-ek ang buhay natin mag-asawa. Don't do anything stupid kundi malalagot ka sa akin, seryoso at nakakatakot na sabi niya sa akin, kaya naman ay parang tinakasan ako ng kulay dahil sa sinabi niya dahil alam ko kung anong gagawin niya kung sakali mang magkamali ako at magsumbong. Sasaktan na naman niya ako, kung sobra na siyang galit baka magawa niya akong pagbuhatan ng kamay. Or worse, titirahin niya ako emotionally, sasaktan niya ako gamit ang mga salita at ipapamukha sa akin ang mga babae na dadalhin niya dito sa bahay para may mangyari sa kanila. Meron siyang anger management issue kaya mahirap na galitin siya. Naramdaman ko na ang mga kamay ko ay nagsisimula ng manginig kaya itinago ko ito sa likuran ko para hindi niya makita. Sige, mag-aayos na ako, paalam ko at akmang isasara na ang pintuan ng hawakan niya ito para hindi sumara. Next time wear a bra bago ka magbukas ng pinto, sabi naman niya at umalis na. Tiningnan ko ang dibdib ko at halatang halata ang pases ko. Ramdam ko ang pag-init ng mukha ko kaya mabilis kong isinara ang pinto. Andito kami ngayon ni Alfonso sa sala at hinihintay ang mga magulang ko na dumating. Nakasuot ako ng isang off-shoulder dress na kulay light blue at pinaresen ko ng dull shoes na kulay dark blue din. Naglagay din ako ng kaunting makeup para hindi ako mukhang namumutla. Nakaupo lang kaming dalawa ni Alfonso at walang nagtatangkang magsalita sa aming dalawa. Ilang minuto kaming nasa ganoong posisyon nang marinig namin ang ugong ng isang sasakyan, baka sila mami na yan. Tumayo kami para salubungin sila at nakita nga namin ang masasayang ngiti ng magulang ko para sa amin. Niyakap ko muna ang mommy ko sunod ang daddy ko, nakipagbeso naman si mommy kay Alfonso at nagmanhag naman sila ni daddy. How are you dad? Tanong ni Alfonso. I'm fine iho. Kamusta naman ang buhay mag-asawa niyo nitong anak ko? Tanong namang pabalik ni dad. Masaya naman po, she's the most precious thing that happened to me, sabi niya at ngumiti. Hindi ko alam pero tumibok ng husto ang puso ko dahil sa sinabi niya at piling ko ay sobrang pula na ng mukha ko dahil sa sinabi niya. We should eat, sigurado akong nagutom po kayo sa biyahe, sabi naman ni Alfonso at iginaya papuntang dining room ang magulang ko, ngunit nagpahuli siya para masabayan ako at lumapit siya sa tenga ko upang bumulong. Huwag kang masyadong matuwa sa sinabi ko kanina because it's a lie. You are the worst thing that ever happened to me so don't assume things. Pabulong ngunit masasakit na salitang sinabi sa akin ni Alfonso kaya naman ay para akong natuod sa kinatatayuan ko at naramdaman kong nauna nang umalis papalayo sa akin si Alfonso. Pinunasan ko naman ang luhang tumulo na pala sa mga mata ko at pinilit pakalmahin ang sarili kahit na sobrang sakit ng mga sinabi niya sa akin.
Okay lang yan, Chanda, dapat masanay ka na sa mga masasakit na salitang binibitawan niya. Sabi ko sa aking isipan bago lumakad papuntang dining area. Nakita kong nakaupo na sila doon at uupo na sana ako sa tabi nila Mommy, ngunit pinigilan ako ni Alfonso at pinaupo sa tabi niya kaya wala na akong nagawa kundi ang umupo. Tahimik lang akong kumakain habang silang tatlo ay nag-uusap ng kung ano-ano na sa pagkakaalam ko ay tungkol sa business. Pag business talaga ang usapan ay tila may sariling mundo ang mga ito, wala akong interes sa pagpapatakbo ng negosyo kaya naman tahimik lang ako. Ho, kailan nyo balak magkaanak? Gustong gusto ko na ng apo biglang sabi ni Mommy kaya naman napaubo ako at medyo hinaplos ang dibdib ko dahil sa pagkagulat. Naramdaman ko namang may mga kamay na humahaplos sa likod ko at binigyan ako ng tubig ni Alfonso. Nag-aalangang inabot ko ito at ininom. Well, let's see, si Alfonso na ang sumagot sa tanong nila at tiningnan ko ang reaksyon ng mukha niya at nakangiti ito. Ang galing magpanggap ng lalaking ito, sabi ko sa isip ko. Nang matapos kumain ay nagpahinga muna kami sa living room at nanood ng kung ano. Hindi kasi ako makapag-concentrate dahil ang lapit ni Alfonso sa akin. Naamoy ko pa ang pabango nitong panglalaki at talagang nakaka-adik ang amoy niya. Sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang umulan ng malakas dito sa amin. May kidlat at kulog pang kasabay kaya naman nakakatakot. Sa tuwing kukulag ay hindi sinasadyang napapakapit ako kay Alfonso at nagpapasalamat ako dahil wala akong narinig ni isang angal. Dad, you should stay here for tonight, masyadong delikado pag bumiyahe pa kayo na ganito ang panahon, sa guest room na lang kayo matulog total maayos naman yun, sabi ni Alfonso. Sige ho, mukhang matagal pa bago tumila ang ulan, sagot naman ni Dad. Inutusan ni Alfonso ang maid niya na ngayon niya lang pinapasok dahil andito sila Mom. Dahil lingid sa kaalaman nila Daddy ay ako pala ang ginagawang katulong nitong si Alfonso. Muling kumirat ang puso ko dahil sa naisip, tara na sa kwarto, tanging sabi niya at nauna nang umakyat pataas. Sinundan ko naman siya at pagdating ko doon ay kumuha ako ng damit ko sa closet at nagpunta sa CR para magpalit ng pajama. Nakita ko naman siyang nakaupo sa kama niya at may kinakalikot sa laptop niya. Kumuha ako ng unan sa kama at naglakad papuntang sofa malapit sa kama, akmang hihiga na ako nang magsalita siya. What are you doing there? Tanong niya at nakakunot pa ang noo. Matutulog, sabi ko na nasa pa-obvious ba na tanong. Sleep beside me, baka biglang pumunta ang magulang mo dito at makita kang natutulog dyan sa sofa, sabi niya at iniharap ulit ang atensyon sa laptop niya. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod kaya naman ay humiga na ako at ipipikit na sana ang mata nang biglang kumulog na malakas. Tili ko at napakapit ako kay Alfonso, parang kulog lang sabi niya ngunit hindi naman niya tinanggal ang mga kamay ko na nakakapit sa kanya. Isinara niya ang laptop niya at humiga na, bumitiw na rin ako sa pagkakahawak niya umisad ng kaunti papalayo sa kanya, hindi naman ako nahulog dahil malaki itong kama niya. Tumalikod ako sa kanya hindi ko na maalaya na tumulo ang luha ko kaya mabilis ko itong pinunasan. Dahil sa sobrang antok ay unti-unti akong hinila ng antok ko at tuluyan ng nakatulog. Nagising ako dahil hindi ako makahinga ng maayos at parang may nakadagan sa tiyan ko. Tiningnan ko kung ano ito at nagulat ako nang makita si Alfonso na sobrang lapit sa akin at nakayakap pa. Ang kamay niya ay nasa tiyan ko pala at ang isang paa nito ay nakadantay sa hita ko. Kaya pala ako nahirapang huminga, ang laking tao pa naman nitong si Alfonso. Sinubukan kong tanggalin ang kamay niya ng maingat para hindi ito magising ngunit nung itinaas ko ang kamay niya ay mas lalo pa itong humigpit kaya sa huli ay hinayaan ko na lang. Tiningnan ko ang mukha niya at ang peaceful ng itsura niya, mukhang maamo ito at tila isang anghel. Mula sa strong jawlines niya, makakapal na kilay, mahabang pilik mata, matangos na ilong at mapupulang labi, parang isa na siyang Greek god sa paningin ko. Mahal na mahal ko siya pero hindi niya kayang suklian ang nararamdaman ko para sa kanya. Pinunasan ko ang luhang tumulo sa aking mga mata, lagi na lang akong umiiyak pagtungkol sa kanya na ang usapan. I love you, naiiyak na sabi ko dito na alam ko namang hindi niya maririnig. Hinalikan ko rin siya sa noo na unang beses ko lang nagawa dahil ayaw niyang mapalapit ako sa kanya. Inipon ko ang lakas ko at pilit tinanggal ang kamay at paa niya sa akin at buti naman nagtagumpay ako, nilagyan ko na lang ng una ng tabi niya para iyon ang yakapin niya.
Bumaba naman ako papuntang kusina para sana ipagluto ang mga magulang ko pero wala na ang mga ito at may iniwan na lang na sulat sa may ref at sabi ay nauna na sila dahil may meeting pa si Daddy. Magluluto na sana ako nang biglang dumating si Alfonso. "Good morning, anong gusto mong kainin?" tanong ko sa kanya. Tiningnan niya lang ako at walang emosyong makikita sa mukha niya. Napangiti ako ng mapakla sa isip ko dahil bumalik na naman ang dating Alfonso. "Alam mo namang hindi ko kinakain lahat ng luto mo, di ba? So don't bother to cook, baka kung ano na naman ang ilagay mo dyan sa kinakain ko like before." Makahulugan niyang sabi sa akin. Hindi ako nakaimik at hindi nakatingin sa kanya, dahil sa ginawa ko dati ay hindi na niya ako kaya pang pagkatiwalaan. "We're back to normal kasi wala na naman ang parents mo dito, kaya kunin mo na lahat ng gamit mo at pumunta ka sa maid's quarter room, dun sa dati mong kwarto. Ayokong maabutan kita sa kwarto ko pagdating ko kundi lagot ka sakin," banta niya at umalis na. Naramdaman kong may nagbabadyanan amang luha sa mga mata ko kaya tumingala ako para hindi ito tumulo, ngunit tila wala ring epekto dahil sunod-sunod ang luhang lumalabas. Nasasaktan na naman ako dahil sa kanya pero alam kong ako naman ang naglagay sa sarili ko sa ganitong sitwasyon kaya wala akong karapatang umangal. Pinunasan ko ang mga luha ko at umakyat papunta sa kwarto ni Alfonso para kunin yung mga gamit ko. Pagpasok ko ay naabutan ko si Alfonso na nagsusuot ng polo niya at ang buhok ay basa pa. Napatingin siya sa gawi ko kaya naman ay tumingin ako sa ibaba. "Ano, kukunin ko lang yung mga gamit ko." Kinakabahang sabi ko pero wala akong narinig na sagot sa kanya kaya kinuha ko ng mabilisan ang bag ko na nasa tabi ng kama at saka umalis na. Pumasok ako sa maid's room kung saan ang kwarto ko at inayos ang mga gamit ko. Narinig kong tumunog ang cellphone ko at nakita kong tumatawag si Gino, kaibigan ko na dating nanliligaw sa akin pero ngayon ay hindi na, kasi alam niya kung sino ang mahal ko. "Hello Gino," sabi ko sa kabilang linya. "Hi Chanda, magkita naman tayo oh, miss na kita." Parang batang sabi niya kaya naman napangiti ako. "Sus parang bata eh, hindi ko lang sure Gino kasi alam mo naman si Alfonso." Malungkot na saad ko kasi hindi ako pinapayagan ni Alfonso na lumabas ng bahay, kailangan ko pang humingi ng permiso niya dahil kung hindi ay baka mapagbuhatan niya na naman ako ng kamay. Alam din ni Gino ang sinasapit ko sa kamay ng asawa ko pero pinilit ko siyang wag sabihin sa magulang ko dahil sigurado akong paghihiwalayin niya kami ni Alfonso, buti na lang at pumayag siya. "Chanda, please kung kailangan kong kausapin niyang asawa mo gagawin ko para makita naman kita. Hindi na tama yung ginagawa niya sa'yo para ka ng preso dahil sa ginagawa niya," sabi niya at nasisigurado kong seryoso siya sa sinasabi niya. "Gino naman, sige magkita tayo ngayon," sagot ko naman at narinig ko siyang nagbuntong hininga. "Dun sa favorite coffee shop natin," sagot niya. "Sige magkita na lang tayo dun," sabi ko bago magpaalam. Kinakabahan man pero kailangan kong magpaalam kay Alfonso. Pupunta na sana ako sa kwarto niya pero nakita ko siyang pababa na ng hagdan kaya sinalubong ko na siya. Alfonso kung pwede bang umalis ako ngayon kasi may importante akong pupuntahan," sabi ko pero nanatiling nakatingin lang ako sa sahig. "Bahala ka sa buhay mo," tanging sagot lang niya at nilagpasan na ako. Napabuntong hininga ako dahil sa ginawang pagtrato niya sa akin. "Dapat masanay ka na sa pagiging cold niya sa'yo Chanda," sabi ko sa isip ko at pilit na ngumiti. At least hindi niya sinabing hindi ako pwedeng lumabas. Pumunta na ako sa kwarto ko at nagsimula ng maligo at magayos para makaalis na. Pumasok ako sa loob ng coffee shop at doon ko nga nakita si Gino na nakaupo at kamakaway sa akin. Nginitian ko naman ito at nagsimula ng maglakad sa table niya. "Ang ganda mo naman miss," pabirong sabi ni Gino nang makalapit ako sa table niya. "Sus mambo bola, hahaha," sagot ko naman. May lumapit na waiter sa amin at binigyan kami ng menubok. Chocolate and strawberry cake sakin," sabi ko at sinabi rin ni Gino ang kanya at umalis na ang waiter. "So kamusta naman Gino, may nililigawan ka na ba?" tanong ko at ngumiti. He chuckled bago sumagot, "Okay lang naman pero ngayon wala pa naman akong pinupormahan. How about you, are you okay?" tanong niya bigla. "Okay naman ako," sagot ko ng alanganin pero pilit hindi ipinapahalata. "I know that you're not Chanda, don't lie to me. Ba't ba kasi ayaw mo pang hiwalayan yang asawa mong walang ibang ginawa kundi saktan ka?" naiinis na sabi niya.
Gino naman, mahal na mahal ko si Alfonso at naniniwala ako na kaya niya pa akong patawarin at buksan ang puso niya para sa akin, sabi ko at nararamdaman ko na naman ang luha kong nagbabadyang tumulo. Sino bang niloloko ko? Alam kong imposible nang mapatawad at mahalin ako ni Alfonso. Pero kahit ganun ay hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa na sana magbago siya. That's impossible, Chanda, minsan hindi sapat ang pagmamahal para magstay ang dalawang tao. Look Chanda, ikaw lang mag-isa ang lumalaban sa relasyon niyo. Hindi mo ba nakikita na kahit kailan ay wala na siyang pag-asang mabago kasi puot ang laman ng puso't isip niya? Chanda, masyado ka nang nasasaktan, tama na? Makahulog ang sabi ni Gino at hindi ko na nga napigilan ang luha ko at tuloy-tuloy nang lumabas sa mata ko. Lumipat ng upuan si Gino sa tabi ko at niyakap ako, buti na lamang at nasa tagong side kami ng shop at hindi nakikita ang pag-iyak ko. Everything will be okay Chanda, paulit-ulit na bulong sa akin ni Gino habang yakap-yakap ako at hinahagod ang likod ko. Nang mahimasmasan ay kumain na kami at masaya ulit nagkwentuhan. Chanda, punta tayo ng park, na-miss ko na yun biglang sabi ni Gino. Tumingin ako sa orasan at nakita ko namang maaga pa kaya pumayag ako. Ang peaceful dito no, sabi ko dahil nakaupo kami sa bench at sariwa ang hangin. Dapat nandito tayo lagi para makahinga sa mga problema, sagot naman niya at napangiti ako. Humikab naman ako at nakaramdam ako ng antok. Nagulat ako nang inilagay ni Gino ang ulo ko sa balikat niya. Sleep, sabi niya kaya wala na akong nagawa at hinayaang tangahin na ng antok.